Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Ipinasok nilang kaban ng tipan sa tuldang inihanda ni David para dito. Nagala sila ng mahandog na susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne at bibingkang may pasas. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matithias, Bliha, Bineas, Obed-Edom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira, at ang kay Asaph naman ay pumpyang. Ang mga paring sina Bineas at Jahasil ang tumutugtog na mga trompeta araw-araw sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 16, talata 7 hanggang 12. Ang araw na iyon, iniatas ni David kay Asaph at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. Pagpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay paalam. Umawit ng papupuri at siya ay parangalan, ang kahangahang gawa ibalita kahit saan. Dapat kayong magkalak sapagkat kayo kanyang bayan, ang lahat ng sumamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Inyong alahan ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa unang Kronika, chapter 16, verses 13 to 18. Kayong mga pinili ng Diyos na mga lahi ni Jacob, kayong lingkod ng Diyos na mga lahi ni Israel, siya ang Panginoon na ating Diyos at siya ang namamahala sa buong mundo. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan at pangako sa libu-libong henerasyon. Ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham at ipinangako niya kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob at magpapatuloy ito, magpakailanman. Sinabi niya, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan. Ipamamanak ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 30. Ito po ay kay Miraflor Sarte ng Sabang, Lianga, Surigao del Sur. Ito po ang nakasulat. Si Yahweh dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos sa buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan na sa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat ng maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa ay lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 16 verses 31 to 36. Ang awit ng papuri. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay naghahari. Ganito ang ibalita. Magpuri ang karagatan
at ang lahat ng naroon, ang lahat sa kabukiray magpuri kay Yahweh. Umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabihin ding, iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan. Tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban, upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, ang buong bayan ay sumagot ng Amen at nagpuri kay Yahweh. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, sabi no, the heavens rejoice, the Lord reigns. Diba, yung kalangitan daw. Tapos sa verse 32 naman, the sea rejoice, yung karagatan naman. And sinabi rin dito sa verse 32 na yung the fields be jubilant, pati ang kabukiran ay magpuri, no? So kalangitan, karagatan, kabukiran. Tapos sa verse 33, sinabi dito na umawit ang mga punong kahoy sa kagubatan. No, ano naman sa forest, no? Trees of the forest sing for joy before the Lord, for he comes to judge the earth. Give thanks and praise to the Lord, for he is good, his love endures forever. Amen. Laging tapat, magpakailanman, no? Kahit sa salin-saling lahi, no? Cry out, sabihin din natin na bigkasin din ng ating mga bibig na save us, God our Savior. Sabi, tipunin at iligtas sa kalaban, no? Gather us and deliver us from nations, that we may give thanks to your holy name. Amen. Tapos yung sa pinakala, sabi, praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting, no? Sabi, then all the people said, Amen, and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you. Yun po ang maibabahagi ko ngayong gabi. Maraming salamat po. God bless. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, no? At purihin ang Panginoon sa binibigay sa ating favor na tayo makapagpatuloy sa ating ginagawa na devotion sa bawat araw. Tayo nga po ay nasa 1 Chronicles chapter 16, no? Ang itinalaga po sa atin ay 37 hanggang 43, na kung saan dito po ay itinalaga ni Haring David, no? Yung mga tao para sa patuloy na pagsamba doon sa harapan ng kabanang tipan. So napili po niya sila Asap at ganoon din yung kapatid niya na nauna doon sa pag-awit, no? Sila Obed-Edom at iba pang tagabantay. So dito nakita po natin, pagkatapos po nun ay bumalik na po si David, no? Sa kanyang tahanan upang pagpalain ang kanyang sambayanan. So dito po ay makikita natin na inayos po ni David yung pagsamba. So dito po natin makikita na dapat yung pagsamba sa Panginoon ay andun po yung kaayusan, no? Sapagkat yung tunay po ng pagsamba ay dapat po ay nasa maayos, may layunin at disiplina. So ito po yung isang katibayan na dapat ay andun po yung paggalang natin sa Panginoon. At bilang isang leader, yan po yung isa sa ginawa ni David, sapagkat yung ating Panginoon ay karapat dapat tumanggap ng maayos at may kaisa ng disiplina ng pagsamba. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.